Welcome to the very first episode of the Eco-Friendly Habits podcast. And finally, super exciting to be part of this. And we're super excited to finally get this out to you guys. So if you're wondering what this podcast all about, don't worry. Don't worry, we've got you. You can check out the short clip above this episode for a quick preview. But before anything else, I just want to remind all of you amazing people out there, please don't forget to drink your water because summer season and we're currently experiencing extreme heat right now, and many classes have already been canceled because of the high heat index, including ours here at Bulacan State University. So please take care and always bring your umbrella, stay hydrated, and of course, don't forget your Jisoo Life fan. Yes, totoo yan. Like, minsan nakala natin okay lang, pero biglang hilo na pala cause of the heat. So guys, don't wait till you feel it. Hydrate agad and take breaks if you need to. Hindi lang basta hassle yung init ngayon eh. It's really something we will have to watch out for, kaya take care. Yes, that's right. So our very first episode is all about shopping, pero not just any kind of shopping. We are diving into eco-friendly shopping habits. Kasi, let's be honest, we all love a good haul. But the question is, how can we do it in a way that's kinder to the planet? Okay, so we actually gathered some questions from YouTube. Yup, we posted some prompts and you guys delivered. Salamat po sa lahat ng nag-share, like, and comments. We picked some of the most interesting and relatable questions and we are going to answer them today. So one of our sender asked question here. So the question is, hi po, call me Aya. I've been trying to be more eco-conscious lately, but honestly, I'm so confused and I want to shop sustainably. Pero ang dami kong worries, like, does buying from thrift shops really help? Paano kung minsan napapagastos din ako sa mga sale kasi ang mura, pero di ko naman talaga kailangan? And eco bags, guilty ako. May collection na ako sa dami ko nang nabili kasi lagi akong nakakalimot magdala. Am I even doing it right? Okay, so tama ka ng podcast na napuntahan. I want to help the planet but I feel like I'm just faking it or doing it wrong. Grabe. Thank you so much, Aya, for sharing that. And thank you rin sa trust, no? Sa tiwala na sa amin ka nagtanong. Ang dami rin talagang nakaka-relate dyan. That's exactly why today we are diving into eco-friendly shopping. What it really means, paano ba maging mindful shopper? And how small steps can actually make a big impact. Yes, that's very true. And today we're going to break down the truth behind sustainable shopping. Yung mga simple habits that actually work for us. And paano maging part of the solution without breaking the bank or getting overwhelmed. So this podcast is for you. Just like Aya, if you ever ask yourself, how can I start being more eco-conscious without giving up the things I love? Then you're in the right place. And trust me, you're not alone. We have all had add-to-cart moments, but maybe today the start of doing things differently and better. So grab your coffee, your tab of laundry kung naglalaba ka ngayon, and even your thesis for your defense, your research. So let's get into it. So real talk muna. So how do you guys shop? I mean, how often do you guys shop? Whether online ba yan or in a physical store? So gaano kayo kadalas mag-add to cart or actually check out? Ako I used to shop online a lot. As in, kahit walang budget. But now, I try to myself, need ko ba talaga to before clicking checkout? Lalo na kung sale. Super tempting, right? Ako personally, I made a little promise to myself. Parang New Year's resolution ko na siya na sinimulan ko last January. And the goal
mag-shop alternately. Like, for example, this month, I allow myself to buy whatever I want. But within a reason pa rin, of course. Pero next month, super tipid mode talaga. As in, yung mga cravings ko, hindi ko na muna kinakain talaga or pigil talaga ng cravings. And to keep it in check, I still give myself a limit, like 1.5 max for the whole month na yon, or even 1K lang talaga. Kasi let's be real, students' budget life is no joke. So most of our money comes from our allowance pa rin, comes from our parents' pocket pa rin talaga. So I really have to manage it well. Kahit na may mga side jobs tayo, like me personally, nagtututor ako every weekends, like, o kaya di naman kapag free ako. Pero, alam niya, marami pa rin tayong bayaran. So, I still manage my allowance pa rin, or my money right now. Alam mo, gusto ko yung strategy mo, honesty. Setting a limit really helps you, reflect you kung worth it ba talaga yung binibili mo or yung binibili natin. Yes, that's actually a great habit to start early. Kasi kung ngayon pa lang natututo na tayo mag-budget, mas madali na lang sa adulting life later on. So kayo ba? Kamusta yung mga shopping habits niyo? Cyril and Janiza. Ako naman, I am very proud to say na I don't really shop online that much. As in, bilang lang talaga sa daliri kung how many times ako mag-shop online. And I can really relate to you, Dayan. Sa sinabi mong it's really hard to manage your money since lahat nga ng allowance natin comes from our school allowance. So, kailangan kasi talaga natin siya i-manage since hindi lang naman transportation expenses ang need natin. So, siyempre, may mga kailangan din tayo bayaran sa mga projects at sa mga class funds natin. So, as much as I want to save money, wala na talagang natitira for me to buy something that I want. Pero if ever man I shop online, it's just when I have extra money and if I really need the thing that I will buy. In fairness, ngayon pa lang actually, ang dami ko ng tips na nakukuha sa inyo. So mine, halos same lang din naman. Pero parang mas tipid kayo sa akin, ano? I am sure na marami ring makaka-relate. So kaway-kaway sa mga taga-add to cart but never naman chinek out. Hello! Kidding aside. So I usually check out my personal needs. Well, I need to consider first my budget. Because as a student, katulad nga ng mga sinabi nyo, ang dami nating binabayaran sa school. So, I will set aside my wants since we have an ambagan in classroom setting. So, kapag may natitira na lang talaga akong pera, nilalaan ko na siya sa gusto ko. Pero hanggat kaya kong magtipid, ginagawa ko. And also, pwede na rin kasi tayong mag-avail or kaya naman kumuha ng mga Go Time rewards, yung mga cards, di ba? Pwede na tayong kumuha ng mga ganon, which is pwede pa tayong makapag-ipon sa ganon. And pwede pang tumaas yung pinaka-interest ng maiipon natin. And yes, that is very true and very relatable. Relate much. So, yun nga, ang tanong nga, going to our first question kanina, how can we do shopping in a way that's kinder to the planet? Kinder, yes. Paano nga ba? So, how can we do shopping in a way that's kinder to the planet? Kasi let's admit it, shopping is fun. Retail therapy is real. Pero kung hindi kasi tayo mindful, di ba, it can really take a toll on the environment. Yes, totoo. Pero the good news is there are simple ways we can shop more sustainability without sacrificing style, comfort, or fun. Like for example, number 1, buy only what you need. Alam mo yung feeling na yung parang napapa-add to cart ka. Relate. Tapos, yes. Tapos bigla kang we-do shopping in a way na hindi mo na nakukuha yung style mo, yung merong sale, pero in reality, hindi mo na siya agad magagamit. Guilty rin ako minsan dyan kasi more on ang naano ko lang yung gusto ng mata ko, pero kapag sinuot ko na, bigla ko na lang din kasi nakakadala minsan yung mga sales ng mga shops. Like, hindi mo naman need, parang i-check out mo talaga siya.
Yes, lalo kung may mga coupons ka talaga. Halimbawa sa mga sa TikTok Shop or Lazada, bigla na may magpa-pop up out of nowhere, bigla na lang may magpa-pop up na 50% off, free shipping, di ba? So, I tried to pause before buying and ask myself, magagamit ko ba to more than once? Or may ganito ba ako sa bahay? Kasi minsan meron naman talaga tayong nakip na natin pero nawala lang sa isip natin. Ayan. So, simple pero effective. And next, of course, go for quality over quantity talaga. So, mas okay na bumili ka ng isang item na matibay at tatagal for long term kesa naman tatlong mas mura pero madali naman masira. Diba? Agree ako dyan. Recently, actually, may nangyari sa bahay namin and mabuti talaga is naagapan ko. So, alam niyo yung mga electric fan na plastic na mabibili sa Orange app or sa Blue app. So, nag-order kasi kami noon. Since sobrang init nga, kulang kami sa electric fan. So, dahil hindi naman din aircon dito sa bahay. So, syempre, bibili ka talaga ng mga kailangan mo. But, dahil nasa around 100 pesos lang naman siya, talagang pwede ko tong bilhin, parang okay to ah. So ako, dahil akala ko mas makakatipid kami sa ganong bagay, hindi pala. That's a big no, guys. Dahil nung ginamit na namin siya ng matagal, pumutok bigla yung pinaka-cord niya and buti natanggal ko siya agad sa pinakasaksakan. Yung pinaka-extension din namin. So, guys, be aware always and bago sana kayo umalis ng bahay, bunutin nyo lahat ng makakapagpasimula ng disaster. Especially ngayong heat index. No, kahit hindi mag-overheat yung ginagamit nyong gamit. Or kaya naman, kahit na hindi nyo siya ma-overuse, dahil sobrang taas ng temperature, dahil sobrang init ngayon, talagang kung gusto talaga na sunugin yung bahay nyo, talagang gagawin ng mga cheap products. So, kailangan talaga, kung kahit na mahal, basta alam nyong makakatulong sa inyo, bilhin nyo na yan. Yes, yun yung i-check out nyo. Oo, yan yung mga uso, di ba, na electric fan na walang takip? Yes. Yan ba yun? Kiniklip. Yung Oo, pwede siyang usong-uso yan. Yes, sobrang uso nun. Parang binibili lang kasi para pang ano lang sa init. True. Para sa ganun lang talaga siya. Dahil madali lang din siyang gamitin dahil iipit mo lang siya kahit saan. And talagang mura siya. Diba? Yes. Alam nyo, super minsan delikado rin yun. Especially kapag meron tayong maliliit na mga bata sa bahay. Kasi siyempre, while they're sleeping, halimbawa sa tanghali, tapos nag-overheat. Yes. So, ayan. May tendency talaga na magkaroon ng emergency sa bahay sa mga cheap products na nabibili natin somewhere else. Oo, tsaka hindi lang naman yung pagkasunog or pagsabog yung pwedeng mangyari. Pwede din naman kasi matanggal yung LSC since wala nga takip. Ganon. That's so true. So, ayun, also, pwede din tayo mag-support ng mga local and small businesses. So, mas eco-friendly na nga, nakakatulong pa tayo sa mga small entrepreneurs. Lalo na kung handcrafted or made with natural materials. Actually, I have a small business. Ayan, alam naman natin yan lahat. And my small business is very eco-friendly. Mula sa ginagamit kong materials for my products hanggang sa packaging. So, I have this mindset kasi na if we will be kind into our nature, mas mapapadali para sa atin na maiwasan yung mga sakuna. So, kapag nagsishop sa akin yung mga customers ko, may reklamo talaga na sana ibahin na lang yung packaging dahil nahihirapan silang dalhin. And for me naman, of course, ayoko naman na i-invalidate and isang tabi yung mga suggestions or yung mga recommendations nila dahil sa ganun din naman magiging better yung business na meron ako. But they want to turn my materials into a plastic ones and for me, it will really hurt our Mother Earth, our nature. So, did you guys know that plastic will last for 100 years? So, kahit na mawala na tayo sa mundo, nandyan at nandyan pa rin yung plastic na hinayaan natin na kumalat kapag nagsha-shopping tayo. And also, kayo rin, di ba? May mga small business rin kayo na nakaka-help sa ating environment. Mag-share rin naman kayo. Ako sa'yo, gusto ko naman yung packaging mo kasi diba nga, lang siya, paper bag lang siya. So, Yes. less lang talaga. So, ako naman, kapag nag-shop ako online,
kapag binili ko lang naman is clothes, mga damit. Hindi naman kasi siya fragile. So, ang sinasabi ko sa mga sellers, wag na pong lagyan ng bubble wrap. Kasi isa po yun sa nagpapadagdag ng plastics eh. Yes. Totoo yan. And did you know, guys, yung Japan ang may pinakamaraming nagagamit na plastic. Since very kasi sila hygienic, no? Ang mga Japanese people or person is very hygienic when it comes to foods. Kaya grabe sila mag-packaging to the point na kahit na naka-plastic na yung pinaka-food nila, may plastic pa ulit yun sa loob. Yung pinakamaliliit, ultimo yung talagang sobrang liit, naka-plastic yan. So, sa ganun naman, yung iba, nare-recycle nila. Katulad nung sa bahay namin, no? Kapag namamalengke yung mother ko, so mamamalengke siya, pupunta siyang bayan. So, syempre, ang dami niyang bit-bit na plastic since yung eco bag na-avail siya for magkano rin nakakos, minsan may 20 pesos, may 10 pesos. So, yung mga plastic na yon, ang ginagawa niya kasi is tinatabi niya pa yon. No? Nililinis niya muna yon and tinatabi niya para magamit pa namin sa susunod at para hindi na kami bumili pa ng mga plastics. And yes, small things really matters talaga. So if may iwasan natin ngayon pa lang, hindi lang sa pollution, of course, pati na rin sa planet natin, we're more kinder na sa planet natin. Of course, sa climate change, makakabawas din tayo. But anyway, related to that, for the girlies out there naman, ayun, real talk naman tayo pagdating sa mga hygienes natin and sa mga personal needs natin. We know na shopping sustainably isn't just about buying bamboo brush, yung mga toothbrush na bamboo, or di kaya naman yung mga metal straw, ganyan yung mga eco bags. It's a little lifestyle swaps talaga that we make, lalo na sa personal care natin. Like, instead of buying disposable stuff every month, like single-use pads or just like stick-on cover things, a lot of women out there is switching to reusable options. And yes, medyo investment siya at first, nagko-cost siya ng double price dun sa regular price na nabibili natin. But in the long run, in the long term, sobrang magagamit talaga natin siya. You save money. And of course, you reduce tons of waste as well. Like actually ako mismo, I've been trying menstrual cup. And no joke, alam ko yung iba sa ating mga girls, sobrang off sa mga ganung bagay. Hindi pa sila well enough educated about that. And it really changed my life. Nung una, I was really scared as in, like, ang daming questions in my mind, paano siya gamitin, safe ba, ganyan. But if mag-leak, ganyan, lalo na kung naka-light pa yung suot mo, night dress, ganyan, hindi kaya naman. So, but once I learned how to use it, sobrang worth it pala. Like, imagine 1 cup can last up to 10 years or hindi lang more than that. So, hindi mo na kailangan bumili pa ng pads or liners every month. Like, kapag may period ka, less gastos, less trash, tapos sobrang convenient pa. Tapos, pwede mo pa siyang gamitin up to 12 hours. And sa totoo lang, minsan, nakakalimutan ko nga meron ako kasi I don't really feel anything talaga inside. And here's the thing, an average person uses about 11,000. 11,000, that is no joke. Sobrang dami nun. 11,000 disposable menstrual products in their lifetime. Imagine ikaw, in their entire life, yung ambag mo sa society, 11,000 pads na basura. Imagine, that's crazy amount of waste, So, switching to menstrual cup, or di kaya naman yung mga nipple pasties. Aware ba kayo doon, yung mga nipple pasties? Yes. Actually, may nagamit na rin ako na, tela na yung pinaka-menstrual pads, and pwede na siyang labhan. Kasi, nung araw naman talaga is, lampin yung ginagamit, or kaya naman yung pinaka-tela yung ginagamit, nung hindi pa talaga uso yung mga ganyan na napkin. So, for me talaga, very useful siya, since, okay siya. Di ba nakatipid ka pa sa ganong paraan? So, ako kasi ang ginagawa ko kapag talaga meron ako, pag umaalis lang ako sa bahay,
No? Tsaka lang ako nagnanapkin talaga. Since kailangan para hindi talaga tumagos dahil hindi ako sanay sa menstrual cup. No? Talagang may mga tampons pa nga. Hindi talaga ako sanay na magpasok dahil nga may takot and talagang may questions ka talaga. Pero ang ginagawa ko na lang is meron kaming lampin talaga. Meron akong lampin talaga para sa bahay magagamit ko siya. And hindi lang siya basta mura mas makakamura ka, kundi kahit pa paano safe siya, hindi mai-irritate yung skin mo, and also very eco-friendly siya. Yes. Oo. Tsaka kasi diba sa sa menstrual cup, ay sino ba? Si Dayan? Go. Ano yan sa inyo? Sa menstrual, sa mga menstrual cup kasi, parang may mga misconception kasi siya. Kaya hindi siya tinatangkilik ng mga ibang kababaihan. Kasi nga daw, kasi ipinapasok nga naman kasi siya. Kaya ang misconception siya, baka daw mawala yung mga virginity nila. Yes. Which is not true naman. Yes, sanayan lang talaga. And yung sinasabi ni Joray sa kanina na lampin, actually meron nang nabibili nun. Yung shape niya para talagang pads, like period pads, menstrual pads, na stick-on siya, tapos nilalabahan mo lang. And tumatagal siya like for a year. I've tried once lang nun. And sobrang comfortable siya more than the pads dun. Kasi may plastic yung normal pads na nabibili natin. Actually, I have a friends nga na gumagamit naman ng tampons. So, yung tampons kasi, meron kasi yung iba't ibang klase, pati na rin yung menstrual cup. So, iba't iba naman yan. So, kung feeling mo uncomfy ka dun sa pinaka-menstrual cup na ginagamit mo, pwede ka pa namang mag-avail or bumili sa ibang shop na sa tingin mo mas okay. May mga matitigas kasi na menstrual cup, no? Nakakita na kasi ako nyan and nakahawa kasi gusto ko nga siyang itry pero takot talaga ako since yun nga yung nasabi nga ni Cyril na talagang may misconception. So, ang ginagawa ko muna is chine-check ko, nagtatanong ako sa mga girlies out there kung ano ba yung naging feeling nila, kung komportable ba sila. So, a lot of girls said that okay naman siyang gamitin and talagang nakatulong sa kanila to since may mga malalambot na menstrual cup. Kaya yun yung ginagamit nila kaysa gumamit sila ng napkins. Oo, kasi may mga menstrual cups community sa FB. Doon din ako tumitingin dati kasi gusto ko din mag-try ng menstrual cups. So, doon ko din nalaman na may mga iba't ibang sizes pala yung mga cervix natin. Yun yung sizes na sinasabi ni Jerisa na yung mga matitigas, yung mga malalambot. Yes, and may mga shop na ngayon, may mga local shop na ngayon na babae talaga yung nag-run ng business nila. Like, Hiraya Filipina. Are you familiar with Hiraya Filipina? Meron silang all about personal care sa girls, yung mga ginagawa nila doon. And hindi lang yun, of course, nagiging advocate rin sila sa pag-sustain ng mga ganong bagay na makakatulong sa earth and of course sa atin din, personally sa ating mga girls. So, ayan. Medyo parang out of place ako sa mga ganyan. Pero familiar sa akin since nga na nung nakikita ko lang kasi sa social media, yan yung tampon cup or yung tampon na para yung meron pang isang yung isang itsura pa na parang cotton bud siya pero mahaba. So yun, napapansin ko siya sa ganun sa mga social media pero binabaliwala ko siya kasi parang mas nasanay ako sa mga pad, yung mga napkin, ganyan. Pero ngayon, simula kung nagkaroon ako ng idea sa inyo, ganyan, ngayon ko gustong i-apply yung mga sinabi niyo, yung mga thoughts niyo, ganyan, about sa pad na yun. Parang mas maganda talaga na na-apply natin siya sa atin, maging sa atin. So yun, don't forget, bring your own ego. Promise, and ang dami niyang cute na reusable option out there. So, for example, yun nga, may mga eco bag na meron ng mga design. For example, yung mga tote bag. Ayan, makita din natin yan sa mga shopping o mga social media na nagkakaroon na
ng mga business about sa mga eco bag para sa ating environment. So, hindi ka na may hiyang infuse yung mga plastic bag sa mga cashier. No, Sai? Oo, agree ako sa tote bag. Narinig natin yung word na tote bag. So, kilala niyo naman ako, no? Pati si Dayan, actually kay Dayan ko nga pinaka nakikita yung tote bag. Aesthetic. Oh, true. May iba't iba kasi talaga yung variety. So, for me kasi, mahilig talaga ako sa mga pink, coquette. So, yun talaga yung una kong ina-avail pagdating sa tote bags. And hindi ko lang siya basta nagagamit kapag nagsha-shopping ako. But also kapag nagta-travel ako or kaya naman gumagala ako with my friends. So, nagagamit ko rin talaga siya. And hindi lang ako yung na-impluwensyahan ni Dayan, no? Ako naman nakapag-impluwensya ako sa family ko. So, yung mother ko, nahilig siya. Nakita ko may Hello Kitty siya na tote bag. So, tuwa naman ako since color pink. I love color pink. Kaya naman, push talaga. So, around 50 to 70 pesos lang talaga yung nabibili namin na tote bag. And kapag naman namamalengke siya, dahil nga, minsan hindi na niya kaya na super dami ng bit-bit niya na plastic, nilalagay niya na doon lahat sa tote bag, no? Para naman isang bit-bitan na nga lang din. And malaki naman yung, may iba't ibang sizes din yan. So, malaki rin naman yung tote bag na nabibili namin. Oo, tapos may mga ino-offer din ng mga tote bags sa mga 7-Eleven. Parang, for example, Starbucks. Parang nag-offer din sila yata ng, tama ba, tote bag? Yes, that's so true. Pati na rin sa mga supermarket. Actually, pwede kang makapag-avail sa kanila. For example, sa may Robinson Supermarket, pwede ka sa kanilang mag-avail ng mga eco bags naman. Meron din naman mga tote bag. So, naglalaro lang din yan ng mga 80 to 100 pesos kapag tote bag. Pero kapag naman mga eco bags, for example, kakatapos mo lang sa kanilang mag-market or kaya naman bumili ng mga something na kailangan mo sa bahay. So, may around 20 pesos talaga or to 30 pesos yung inaalok nila sa amin that time. Kaya makikita na rin natin siya sa mga market. Tsaka magagamit din natin siya ng paulit-ulit. Yung hindi yung na plastics lang. So, next one. Ito na yung last tip natin, guys. This one naman is Jeriza's favorite. Thrifting. Whether ukay-ukay or online thrift stores, you'll be surprised sa mga magaganda or unique finds na makikita natin. Budget-friendly na, eco-friendly pa. Diba Jeriza? Oy, true yan. Mahilig talaga akong mag-trip. Actually, etong suot ko is galing lang to talaga sa Ukayan. So, I bought this for 75 pesos. No? Pero may mas cheaper pa sa ganitong klase ng mga Ukayan. So, maghahanap ka lang talaga ng magagandang damit. Pero, syempre, meron tayo sa isip natin na parang nakakatakot pa rin naman bumili. Lalo na nung nag-pandemic era, nakakatakot talagang mag-shop since kailangan nating maging hygienic, no? And kailangan talaga pati yung mga nabibili natin nun or kung nag-shop man tayo physically, kailangan talaga na alcoholan natin siya. So, dapat nasa-sanitize natin siya. Pero sa ukay kasi, kailangan, may way kasi dyan para matanggal mo yung bacteria, yung mga germs. So, ang ginagawa ko talaga bago siya suotin is binababad ko muna siya sa may mainit na tubig or sa maligamgam na tubig para mamatay talaga yung bacteria. And tsaka ko siya nilalabhan ng maayos, nilalagyan ng sabon. And sa ganitong klase kasi, parang mas okay para sa akin na nag-trip ako or nag-uukay na lang. Since ang mamahal na nga ngayon sa mga Blue App or sa Orange Shop, lalo na sa Shein, ayan, sa mga ganong klase ng shop. So, namamahalan na ako. So, for me talaga, suit na suit and bagay na bagay talaga sa akin yung ukayan. And talagang hahanap ka lang ng maayos na damit. May takot talaga sa atin na, what if sinaniban to? Paano kung namatay na yung tao dito? Diba? May ganong takot sa atin since yung iba, nakukuha pa to sa ibang bansa, pinupull out pa doon, and then tsaka lang ibabagsak dito sa may Pilipinas. So, may mga ganong cases. But, hindi na kasi ako natakot. Parang tinanggal ko na sa isip ko yun. Nagdadasal na lang talaga ako kada susuotin ko yung damit. Ano pa may nakita kang in love and memory naka-ticket dun sa tabi? Wag na yun. Yun nga. Expert naman to. Si Bini Maloy, diba? I love Bini Maloy kasi advocating talaga siya ng ukay serye. As in, sinishare na yung mga yung mga sinusuot niya sa mga Bini meetups nila, ganyan.
gusto ko yung yung style ni Bini Maloy ngayon, na parang hindi niya, yung mga kabataan parang hindi niya pinipressure na hindi niyo kailangan ng maraming pera para lang maging stylish. Diba? So, sa ukay, kahit random pa yan, pag si Bini Maloy talaga yung nagsuot, kahit anong makuha niya, mapulot niya sa ukay yan, pag siya na nagsuot, ang ganda. So, parang in-encourage na rin yung mga Gen Z ngayon na hindi nyo kailangan ng maraming pera, hindi nyo kailangan ng brand mo, diba? Ng branded, kagaya sa mga malls. Para lang maging stylish sa araw-araw, diba? True. Tsaka sa ukay kasi, parang iba yung mga style niya, parang unique. Kesa sa mga Shein, yung paulit, sikat nga kasi siya. So, yung iba, binibili din. So, magkakaparehas kayo ng damit. Sa ukay, parang different styles siya. Na isang beses mo lang makikita yung style na ganun. Yes. Alam niyo, sa ukay may thrill. Ito yung gusto ko sa ukay. May thrill sa pagpili ng mga damit. Kasi hindi mo alam yung makuha mo, umugot mo, mauuwi mo, diba? So, wala kang idea sa kung ano yung madadatnan mo dun sa ukay mo. So, yun yung exciting part sa pag-uukay. Kayo ba? Ayun, sa nabanggit din kasi ni Aya, parang relate din to, lalo na sa, yan nga, sa mga damit, lalo na kung napapabili, paano kung hindi talaga gusto ng mga tao sa ukayan. Okay, hindi naman kasi natin parang mapipilit na mag-ukay na lang sila or mag-trip sila. So, sabi nga kanina ni Aya, ang tanong niya, paano kung minsan napapagastos siya sa mga sale kasi mura, pero di naman talaga niya kailangan. No, lalo na sa mga damit na hindi naman talaga natin kailangan ng super duper daming damit sa wardrobe natin. No? Kung ano lang yung pinakakailangan natin. Pero dahil nasa modern era tayo, kailangan natin maging stylish, yan yung mga uso, gusto natin makipagsabayan, so hindi natin i-invalidate yung feelings nila. So, for me, one tip ko sa'yo, Aya, yan, kung nakikinig ka man ngayon ng podcast natin is, kailangan mo munang hintayin na 2 weeks. Ako, yun ang ginagawa ko. Hinihintay ko muna na 2 linggo bago ko talaga bilhin kung ano man yung nasa my cart ko. Kasi, kapag the more na dumarating yung ibang araw, the more na parang maiisip mo na, ay, hindi ko naman pala talaga kailangan to kasi ang dami pang ibang way, no? Para mabili ko yung mga gusto ko. So, sa ganong way, maghihintay ka lang talaga ng ilang araw or ilang linggo para malaman mo kung kailangan mo ba talaga yon. Yes, patience is a virtue talaga. And just like Reyna kanina, diba? Remember, being eco-friendly doesn't mean naman na kailangan perfect agad. Small changes lang muna. Kasi those small habits, when you done it consistently, it can create big impact talaga sa atin. Hindi naman pag sinabing nag-suggest kami or nagbigay kami ng tips sa inyo, gawin nyo agad. Hindi gano'n. Parang, you still have time to think about it and evaluate yourself din talaga muna. Yes, and remember, being eco-friendly doesn't mean that we have to be perfect agad sa mga paggamit ng mga less plastics, kahit paunti-unti lang muna. So, ikaw listener, what's one eco-friendly habit you've tried or want to try when shopping? So, message us or tag us. We'd love to hear your tips too. Yes. Ayan. So, I hope you enjoy sa podcast namin. So, sa very first episode na podcast namin. And wait for the second episode na iba naman yung mga host natin sa yan para magkaroon din kayo ng another perspective naman sa pagiging eco-conscious. So, exciting to. And sa mga susunod pa. If ever na may mga susunod pa, and keep on watching lang. And follow us on social media. Huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel namin. And naglalabas din kami dyan ng mga shorts and tips ayan, sa mga pagiging eco-conscious and eco-friendly habits na pwede natin i-apply on everyday life. Ayan. So that's all for today. Sana nag-enjoy kayo. Sana tinapos yung hanggang dulo kasi ang dami natin natututunan. Stick in a minute kanina. Ang dami ko nang natutunan. So, ayan, kahit ano pang ginagawa mo,
nasa biyahe ka man, naglalaba ka man, nagbuhugas, gumagawa ng research, just plug your earphones lang. And, just relax lang din. And don't forget again to subscribe to our YouTube channel and stay hydrated, everyone. Bye! Bye, guys!